Gawa mo na lahat, nag-ipon ka ng pera, sumalat ka ng training center, kung ano-anong review materials na ginawa mo, online learning, pero hanggang ngayon, OSI layer, di mo pa rin maintindihan. Kinlik mo tong video na to, so aminado ka. Di ko nakasalanan yan. Pero huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Pero bago yan, intro muna tayo. Are you ready? Yo! Ako nga pala si Rolly Rabago at welcome dito sa Boss Notes. OSI model. Open System Interconnection. Yung Open System Interconnection, di mo na kailangan tandaan yan. Usually pang exam lang. Kailangan mo lang maintindihan yung OSI model. Game? Anong unang mong kailangan malaman pag pinag-uusapan ng OSI model? Una, kung ano makikita mo, application, presentation, session, transport, network, data link, and lastly, number 1, physical. Ano yan? Kung mapapansin mo, ang OSI model merong 7 layers. Consists of 7 layers. Yung bawat baitang niyan, yung bawat numberings niyan, considered as a layers. Sa nakikita mo, sabi nga, model. Ang ibig sabihin, reference model. Anong reference model? Reference model ng mga tao para maintindihan nila kung paano nakakapag-communicate yung isang computer sa iba pang mga computer. Kasi nagko-communicate yan, nagko-connect yung dalawang computer. At para maintindihan natin sila, yung OSI model na to, ito yung reference natin. Katulad nito, meron tayong computer 1, 2, and 3. Example, si computer 1 magpapadala ng message kay computer 2. Kita mo yung message, papadala siya dito sa computer 2. Anong gagawin niya? Guess what? Gagamit siya ng OSI model. Yung lahat ng 7 layers na yan. Bago siya makapagpadala sa number 2. Ngayon, si number 2, si computer number 2, re-receive niya ngayon yung message. Ano gagawin niya? Same. Gagamit pa rin ng OSI model. Ay kung ganito naman, si number 2 naman na magme-message kay computer number 3. Anong gagawin niya? Gagamit pa rin siya ng OSI model kahit si number 3. See, naiintindihan mo? Every time na mag-communicate o mag-uusap yung mga computers na yan, kailangan nilang dumaan sa 7 layers ng OSI model. Yan yung nakikita natin. So again, tandaan mo, OSI model may 7 layers, reference model na ginagamit ng mga computers every time na nakikipag-communicate or connect sila sa iba pa nilang computers. Gets? Palalimin pa natin ng konti. May dalawang paraan sa pagbasa ng OSI model. Ito yung OSI model. Kung babasahin mo siya mula 7, mag-start ka sa 7, tas pababa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pababa. Ang tawag doon, encapsulation. Or sa madaling salita, sender. Ano ibig sabihin ng sender? Yung computer mo, yung magpapadala ng message. Pag ganun yung gagawin ng computer mo, ang pagbasa ng OSI, mula 7, papuntang pababa, number 1. Paano naman kung baliktad? Anong ibig ko sabihin? Magsisimula ka naman sa physical, papunta paakyat doon sa 7. Physical, data, network, transport, session, presentation, tsaka application. Kung pataas yung basa mo, ang tawag dyan, de-encapsulation. Ibig sabihin, sa madaling salita, receiver. Anong ibig sabihin nun? Yung computer na yon nagre-receive ng message. Magulo? Bigay pa tayo ng example. Balik tayo dun sa kanina nating ginagawa. Meron tayong isang computer. Tapos, magpapadala siya ng message doon sa computer number 2. Sino magpapadala? Si computer number 1. Alam natin, gagamit siya ng OSI model. Pero this time, babasahin natin siya accordingly. Since siya yung magpapadala, sender, encapsulation, ang pagbasa ng OSI model niya. Naiintindihan mo yan? Since yung computer number 2, siya naman yung magre-receive, pataas naman ang basa niya. De-encapsulation. From physical, data, network, transport, session, presentation, application. Naiintindihan mo paano magbabago yun? Depende kung ikaw yung sender or receiver na computer. O for example,
Si computer number 2 naman, magpapadala naman siya kay computer number 3. Since si computer number 2, siya na magpapadala ng message, ang paggamit niya ng OSI model, pa-encapsulation. Mula sa taas, 7, papunta sa sa physical. So, encapsulation yun. Since yung number 3, siya yung receiver, ano kayang gagamitin niya pagbasa ng OSI model? Encapsulation o de-encapsulation? Sagot. Uy, sige. Of course, ang gagamitin niya, de-encapsulation. So, at least may naiintindihan ka na. Tatak mo sa utak mo. OSI model siya na reference na ginagamit ng mga computer every time na nakikipag-usap sila sa isa't isa o nakikipag-connect. May 7 layers. At may 2 uri kung paano mo babasahin yan. Pwedeng encapsulation mula sa taas, 7, pababa, or pabaligtad naman. The encapsulation, magsisimula ka sa number 1, paakyat sa 7. Malinaw? Dapat lang. Dapat malinaw yan. So, ang problema natin, paano natin tatandaan yung 7 layers na yun? Okay? Usually, ito yung mga reference. Ang pulis sa tulay na napapatay. See, kung ano yung acronym, so mas madaling tandaan, di ba? Or, sa English term, ito naman yung ginagawa nila. Please do not throw sausage, pizza away. Diba? Mas matatandaan mo. And guess what? Mali yan lahat. Wala yung kwenta. Kasi wala namang connect yan eh. Anong pagkakaintindi ng pulis sa tulay, sa pizza, sa sausage, sa pinag-aaralan natin. Walang connect. For the sake lang na matandaan mo. Which is nonsense, diba? Bigyan kita ng tactics kung paano mo patatandaan ito ng mas maayos. Okay? Hatiin natin sa 2 part. 7, 6, 5, application, presentation, session. Ito yung parte ng OSI model kung saan, ano ginagawa? Nag-create ka ng data. Naiintindihan mo? Ibig sabihin nun, ito yung may human interaction. Ibig ko ba sabihin, as a tao, ikaw mismo nag-create ng data at dito sa 3 parte ng OSI model na to, dito napaprocess yung data. Okay? Tapos yung 4 bottom layers, 4 transport, 3 network, data link, tapos physical, ito naman yung pagta-transfer ng data. Okay? Mas madaling tandaan, di ba? Kesa buong 7. Tandaan mo, hatiin mo sa 2. 765, creation ng data. 4321, paano natatransfer yung data? Ganun kasimple. Naiintindihan mo? O sige, diinan pa natin ng konti Application, presentation, session. Alam natin, dito nag-create, napaprocess yung data. Ano yung ibig sabihin yan? Usually, lahat ng applications yan na nakikita mo sa computer. Software, applications. Hindi ko sinasabi lahat applications lang Pero usually, since ikaw, ngayon ka palang nag-aaral, iniintindi mo pala yung OSI model, yun lang muna kailangan mo malaman. Okay? For example, nakikita mo yung icon ko sa baba. Kita mo yung mga application na yan, YouTube, Gmail, Facebook, Spotify, Skype, Adobe, Word, kung ano-ano na nandyan. Sa isang application, usually, nandyan na yung 3 agad na layers. Application, presentation, session ng OSI, andyan na agad. Okay? So, yan yung pagpaprocess ng data. Nagigets mo? So, kung nagigets mo naman, doon naman tayo sa 4 bottom layers. Yung transport, network, data link, tsaka physical. Ano to? Para mas madali mo matandaan, ito yung nagdi-deliver ng data. Kung dun sa taas na 3, kine-create yung data, itong 4 layers sa baba, ito yung responsible kung paano mo madi-deliver yung data. Ano yan? For example, dun sa number 3, network, diyan mo makikita yung IP address. Pag-uusapan na lang natin yan sa ibang videos para mas malalim. Sa data link, diyan mo makikita yung MAC address. Ganyan yung format ng MAC address. Sa physical, diyan mo makikita naman yung mga transport medium. Ibig sabihin ng transport medium, it's either na gumagamit ka ng copper, yung UTP cable, yung gray or blue o yellow sa likod ng computer mo na nakatusok, o hindi naman kaya naka-wifi ka. Or kung hindi naman, baka naman naka-glass ka. Ibig sabihin, fiber optics.
Boss, ano yung number 4 yung transport iniwasan mo? Actually, di ko siya iniwasan. Kaya lang, mas masaya lang topic kasi yan. Diyan mo makikita yung TCP or UDP. Tapos, pag-uusapan dyan, yung mga port numbers, protocols. But usually, okay naman yan. Hindi naman masyadong nagkakaroon ng problema dyan unless may security dun sa network mo. Doon lang magkakaproblema yan. No? Pero, yan yung kabuuan. So, pinalalim ko lang, in-explain ko lang yung mga bagay-bagay, pero para mas maintindihan mo, katulad ng sinabi ko kanina, ito lang talaga siya. Gets mo? Tignan mo. Yung 765, creation ng data. Madali ng tandaan yan, tatatlo lang yan eh. Tapos yung 4 bottom layers, transport, network, data link, physical, yun naman yung pagta-transfer ng data. Alright? Mas madali, di ba? Pag-usapan naman natin ang troubleshooting. Tama. Kasi ang OSI, ginagamit din sa pagto-troubleshoot. For example, may PC1 tayo. Kita mo? Tapos, ko-connect siya sa network printer sa opisina nyo. Okay, alam ko, may mga switches, kung ano-ano pa, na hindi naman ganyan talagang connection yan. Pinasimple ko lang. Kasi hindi naman natin topic yung switches o ano pang infrastructure na nandyan eh. Ang point ko lang yung OSI lang. Okay? So, simpleng diagram lang tayo. PC, tas may network printer. Nakakonect siya. Since mag-uusap sila at gusto mong magpa-print at inutusan ka ng boss mo na ayusin yan kasi hindi nakaka-print, ibig sabihin, yung printer at yung computer mag-uusap. So, anong kakailanganin? Kakailanganin ng OSI model. Pero ang problema, hindi nga nagpiprint. So, paano natin gagamitin yung OSI model for troubleshooting? For example, ito, unahin na natin yung 4 sa baba. Yung sinasabi kong pag-transfer ng data. Number 1, physical. I-check mo yung kable. Baka yung kable mo naman sira. So, kung sira yung kable, hindi na buo yung 7 layers ng OSI. So, hindi gagana. Gets mo? So, yun muna i-check mo. Baka naman may nagpalit ka na ba ng kable? Kita mo, part ng troubleshooting? Pangalawa, data link. Kung nakita mo at natanda mo last slide natin, nakita mo MAC address. Tama? Kasi, dito sa picture na to, nakikita mo lang yung computer, tapos yung network printer, may isang kable lang sa picture. Pero sa totoong buhay, hindi ganyan yan. Malamang yung network printer nyo nasa production area ng opisina nyo, tapos yung computer naman ng boss mo nandun sa opisina niya. So yung kable niyan, hindi mo alam kung paano dumaan sa mga pader-pader yan. Gets? Baka troubleshoot ka ng troubleshoot, yung kabilang tinotroubleshoot mo pala, hindi pala printer, baka sa ibang computer nakatusok, hindi printer. So pag gamit ka ng data link, makikita mo, mabe-verify mo yung MAC address na yes, yun yung printer talaga na kailangan mong tusukan. Nagigets mo yung logic? Nagto-troubleshoot tayo ha. Number 3, network. Baka troubleshoot ka ng troubleshoot. Yung printer, hindi pala naka-connect sa network. Ibig sabihin, walang IP address. Or hindi sila magka-IP. Or may problema sa routing. Hindi pwede mag-communicate yung computer talaga at yung printer, magkaiba ng network. See, naiintindihan mo yun? Transport layer, sabi ko nga sa'yo, yun yung mga port numbers. Usually naman 443 naka-allow yan, ganyan-ganyan. Pero kung may special security sa network nyo, dun nyo makikita yan. Pero as part of troubleshooting, malalaman mo din yan. Nagigets mo yung 4 na to? Kung paano napakahalaga na nagto-troubleshoot ka, hindi ka nanguhula na bigla na lang magic na naaayos. So ipagbalagay na lang natin, okay na lahat yan. Gumagana yung 4. Na-verify mo all goods. Baka naman, punta tayo doon sa creation ng data. Yung 3 sa taas. Session, presentation, application. Sabi ko nga sa'yo, yung 3 layers yan sa taas, usually, nasa isang software or application lang yan. Pero hindi lagi Sabi ko lang usually, pero hindi lahat. Okay? So, anong ibig ko sabihin dyan? Ibig ko ba sabihin dyan, i-check mo yung application o software. Baka naman, kanina ka pa connect ng connect, yung computer pala ng boss mo, yung computer 1, wala naman palang software ng printer na to. Mag-install ka muna ng driver ng printer. See? Software. Gets? Ang dali, di ba? Pero, gamit yung OSI, meron kang pattern, meron kang mapa kung paano ka mag-troubleshoot. Napakahalaga niyan. Hindi ka makakapag-troubleshoot lalo na nasa networking side ka ng career mo sa IT, tapos di mo naiintindihan yung OSI, good luck pare. Pero di mo maiintindihan yan. Pero with this, mas maiintindihan mo. Okay?
Tapos na tayo. Yun na yung OS na. Diba? Bilis, ang dali. Hindi ganun technical. Pero swak na swak. Hindi lang pang-trabaho, pang-apply, pang-learnings mo rin. Alam ko may mga learnings pa na kailangan natin pag-usapan individually, pero gagawa na lang natin ng ibang video para hindi na masyadong mahaba. Kung may mga comments ka or any reaction or suggestions na topic na gusto mong i-comment or clarification regarding dito sa topic na to, huwag kang mag-hesitate na comment down below, sasagutin ko na lahat yan. So, see you on the next video. Mag-subscribe ka na para mag-level up yung IT career mo, boss. Ingat. Kaya kung ayaw mong magmukhang tanga sa IT, mainig ka.